Ang lugar na ito, sa akin ito mula ngayon. Napakagaling ni boss. Binabati po kayo ni Vivian, Queen, dahil sa pagkuha sa Port of Chenjong. Wala lang iyon. Kung hindi lang dahil sa pagnakaw ni ikalawang Young Master Chi sa mga kagamitan natin sa ibang bansa noon, hindi sana tayo mapipilitang manatili sa negosyo sa mundo ng dilim. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kailangan kong makaharap ang ikalawang Young Master Chi na iyan. Sa oras na makita ko siya, tatapusin ko siya. Siya nga pala, boss. Mukhang ngayong araw po ang inyong unang anibersaryo ng kasal. Ano? Siya nga pala, bilisan nyo. Dali. Bumalik tayo sa apartment. Second Young Master, nagpakita ng muli ang Queen ng Shadow Realm at kinuha pa ang Port of Chenzong na nasa ilalim ng kontrol ni Pamilyang Gu. Nawala siya ng isang taon. Akala ko pa naman ay nagbago na siya. At umuwi para maging isang mabuting asawa at ina, ngunit nagawa niya pang maging mayabang sa pagbabalik niya. Kailangan ba nating paalisin siya papuntang ibang bansa? Kung mananatili lang siya sa kanyang lugar at pamamahalaan ng negosyo sa mundo ng dilim, hahayaan ko na siya. Ngunit kung magtatangka siyang makialam sa negosyo ng Chi Group, hindi ko na siya mapapalampas. Tandaan niyo, huwag niyo itong babanggitin sa asawa ko. Isa lang siyang mabait at mahinhing veterinary nurse. Kapag nalaman niya ito, siguradong mag-aalala siya. Opo, sir. Unang hakbang sa panliligaw sa asawa, busugin ang kanyang tiyan. May mensahe mula sa mahal mong asawa. Bilisan mo at bumili ka na ng mga lulutuin. Sige po. Okay na ba? Opo, okay na po. Unang hakbang sa panunuyo sa asawa. Maging malambing at mabait. Kailangang galingan ng pagpapanggap. Second Young Master. Huwag na muna kayong sumunod sa akin. Ang asawa ko ay isang ordinaryong may-ari ng shop ng mga laruan. Hindi niya gusto ang kahit anong gulo o parusahan. Opo. Tara? Tara na. Han. Happy first wedding anniversary. Salamat, asawa ko. Luto na ang pagkain. Uwi na tayo para kumain. Si. Mahal? Ako narito. Napakabait mo talaga, Han. Ito ang asawa ko, isang masipag, mabait, at mahilig magluto na mabuting lalaki sa bahay. Ito naman ang asawa ko. Isang mahinhin at tila walang kalaban-laban. Na kahit pakwan ay hindi marunong humiwa. Isang napakalambing na babae. Happy first anniversary. Happy first anniversary. Han? Magkakilala na tayo noong junior high school pa lang at kahit matagal tayong nagkawalay ay pinagtagpo pa rin tayo. Talagang nakatadhana tayo para sa isa't isa. Hanggat may pag-aalala, tiyak na may pagtatagpo. Si Yaning? Ilang taon ko siyang hinintay. Sa wakas ay nagkita na rin kaming muli. Yun, Zhao Zhao? Matagal na tayong hindi nagkita. Kahit lumipas na ang maraming taon, pinapatibok niya pa rin ang puso ko gaya ng dati. Ikaw,
Nag-iisa ka lang bang pumunta sa kasal ng kaklase natin? Oh. Nga pala, may asawa ka na ba? Jisming, masyado akong busy sa pagkaparusa ng mga tao. Sakto. Ako rin ay wala pa. Busy kasi ako sa mga gawain sa kumpanya. Kung ganoon, anong klaseng lalaki ang gusto mo? Yung malambing, mabait, at may malasakit. Eh, ikaw naman? Anong klaseng babae ang gusto mo? Yung malambing, mabait, at may malasakit. Dahil nagkataon na pareho tayo? Bakit hindi na lang? Tayo kumuha ng marriage certificate ngayon? Sige. Para sa ikatatag ng aming aming pagsasama? Hindi. Dapat niyang malaman ng totoo kung sino ba talaga ako. May Boss emergency sa boss group. Sasagutin ko lang ang tawag. Anong nangyayari? Dumating na ang abogado ng lolo nyo. At ang sabi niya bago raw mawalan ng malay ang matanda, na irehistro na niya ang kanyang fingerprint para sa insurance box. Kahit sinong miyembro ng pamilya Key, ang makakabukas ng insurance box, ay siyang hihiranging susunod na pinuno. Pero kapag walang nakabukas ng insurance box, ang kuya niyong si Chi Yuechuan ang hahawak sa lahat ng negosyo ng pamilya Chi. Anong nangyari? May kailangan ka bang tulong? Kailangang makuha ko ang pamumuno sa grupo sa lalong madaling panahon para ang mahal kong asawa ay hindi na mapagod at magpuyat sa trabaho. May gulo sa loob ng pamilya Chi at gusto ng kliyente na ikaw mismo ang pumunta sa Key Ancestral House para burahin ang lahat ng tamang fingerprint sa insurance box. Pagkatapos ay maglagay ng peking fingerprint sa system para siguraduhin na sa harap ng maraming tao ay hindi mabubuksan ni ikalawang Young Master Key ang insurance box. Ito ang ating misyon sa pagkakataong ito. Maghintay ka lang ng sandali. Paparating na ako. Kailangan kumita ako ng maraming pera para ang pogi kong asawa ay hindi na masyadong mapagod. Mahal, kailangan ko munang lumabas. Tamang-tama, kailangan ko ring pumunta sa klinika. Sabay na tayong umalis. Si, Gaya pa rin ng dati, papasok ako sa manor, habang ikaw naman ang bahala sa remote control. Opo. Napasok ko na ang mga security camera. Maaari na tayong kumilos. kayong dalawa, pumasok kayo at ilipat ang insurance box sa opisina ng presidente. Second Young Master, nagalaw po ang safe. Mukhang pinasok ang opisina ng mga tauhan ni Shadow Organization. Palagay ko po ay pinalitan na ang fingerprint. Masyado ko palang minaliit ang babaeng si Queen. Second Young Master. Parating na rito si Young Master, kasama ang mga tauhan niya. Tara, harapin natin siya. Pangalawang kapatid, hindi ligtas ang palipat-lipat na safe.
Pinapunta ko ang lahat sa mansyon para suriin ang fingerprint sa harap nila. Wala kang keber, di ba? Kakaalis lang ng mga tauhan ng Shadow, sumunod ka agad. Talagang hindi na makapaghintay si panganay na kuya. Bilin ito ng matanda. Siguradong ikaw ang tagapagmana. Second young master, pakibuksan na ang safe. Napalitan ko na ang fingerprint. Paano pa niya mabubuksan ang safe na iyan? Makakauwi na ako at maghihintay na lang ng pera. Paano gagawing tagapagmana ng matanda ang isang taong hindi man lang magawang ipakita ang kanyang mukha? Siguraduhin niyong nasa tamang panig kayo. Second young master, buksan mo na. Sorry, mahal ko. Kapag hindi ko nakuha ang karapatan sa pagmamana, hindi kita agad mabibigyan ng magandang buhay. Pasensya ka na at kailangan mo pang maghintay. Second young master, bakit ka pa nag-aalangan? Natatakot ka ba? Hindi ko napaghandaan ang pagkakataong ito. Wala akong magagawa. Mukhang panalo na si Queen. Nabuksan ko ito? Congratulations, second young master. Panganay na kuya, nandito na ang selyo ng pamilya. Habang hindi pa gising si Lolo, ang lahat ng gawain sa kumpanya ay nasa ilalim na ng pamamahala ko. Ang talino ko talaga. Kailangan ng ibang tao para sa peking fingerprint. Gagamitin ko na lang ang sa asawa ko. Mahal, liligpitin ko lang ang mga plato bago sumunod. Mauna ka na. Ako na ang maghuhugas ng plato pagbalik ko. Huwag na, mahal. Masyadong nakakapagod ang pagluluto mo sa buong araw. Ako na ang magliligpit nito. Hintayin kita mamayang gabi. Alis na ako. Nakuha ko na ang peking fingerprint. Ang video ng misyon ay naipadala ko na sa'yo. Pabilisin mo ang pagbabayad nila ng balanse. Narito na ako. Mahal, nandyan ka na pala. Mahal ko, saan galing ang kutsilyong ito? Husband, masyadong matalas ang kutsilyong ito. Huwag mo munang hawakan. Asawa ko, kung hindi ka maghihiwa ng pakwan, para saan ba ang hawak mong kutsilyo? Gagamitin ko lang. Siyempre, gagamitin ko ito. Pampang-ahit sa balbas mo. Gusto kong makita kung paano mo ako aahitan. May inihanda pa akong iba pang mga bagay. Gusto mo ba? Ah, nga pala. Kamusta ang nangyayari sa shop mo kamakailan? Akala ko noong una ay makakaengkwentro ako ng malupit na kalaban, pero wala pala siyang binatbat. Hindi niya dapat malaman na ako ay isang malupit na tao. Eh ikaw, naayos mo na ba ang problema sa klinik mo? Kapag ako na ang kumilos, napakabilis itong marisolba. Sayang, at anniversary natin ngayon, parang nagdaan lang ito ng basta-basta. Bukas ay mamasyal tayo? Sinisiguro kong walang iistorbo sa atin. Sibe, Sali na kayo sa ring toss. 10 piso para sa 3 singsing. Hey sir at ma'am, gusto niyo bang sumubok? ikalawang tip sa pag-akit sa asawa. Dapat ay lagi mong ipinapakita ang taglay mong kabaitan. Boss, tingnan mo ang init ng panahon. Halos wala ng buhay ang hamster na iyon dahil sa init. Maaari mo ba itong ilipat doon sa ilalim ng puno?
Naku, naghahanap buhay lang po ako. Kung naaawa ka sa kanya, makuha mo siya sa ring toss. Husband, subukan mo. Ikalawang tip sa pag-akit sa asawa. Ipakita ang pagkalinga sa pamamagitan ng pag-aalaga sa hayop. Bigyan mo ako ng 10 singsing. Opo, sir. Heto na po. Kapag masyadong naging madali ito, baka mabisto ang tunay kong pagkatao. Kailangan kong magkamali ng ilang beses. Pasensya na. Asawa ko. Hindi ako masyadong sanay dito. Ayos lang, sumubok pa tayo ng maraming beses. Boss, kumuha pa ng 10 singsing. Husband, hindi rin ako gaanong marunong. Sabay na lang nating subukan ang ating swerte. Mukhang kailangan ko na talagang galingan. Wow, 10 sapul lahat. Sa tagal ko nang nagtitinda rito, ngayon lang ako nakakita ng taong kasing galing nyo. Asawa ko? May tinatago ka palang galing. Ah, hindi naman. Swerte lang siguro. Ha? Boss, lahat ba ng ito ay maaari naming iuwi? CFO. Eto na. Kunin nyo na po ito. Hamster. Dahil kulay abo ang balahibo mo, tatawagin na lang kitang Xiao Hui Hui. Sandali lang po sa inyong dalawa. Hmm? Nakalimutan ko pala, dahil 30 dolyar ang binayad nyo, may libre pa kayong isang singsing. Asawa ko, may isa pang singsing. Ano bang gusto mo? Susubukan kong makuha para sa'yo. Ikaw. Ingat po kayo sa pag-alis. Alitse, nakita ko na si Queen. Hulaan mo kung ano? Tinatawag niyang husband ang isang lalaking lampa at mukhang walang muwang sa mundo. Ano? May problema sa fingerprint. Anong fingerprint? Sabi nila, matapos kapunin ng beagle na iyon, ayaw na raw bumukas ng pinto ng bahay nila. Sa tingin ko, siguradong maling paa ang naidiin niya. Sige, magpatuloy ka muna sa ginagawa mo. Hindi ba naipakita ko na sa kanila ang video? Maayos naman ang naging usapan namin noon, ngunit bigla na lang silang nagbago at naging bastos. Balak yata nilang takbuhan ang kanilang utang, di ba? Ang lakas ng loob nilang mangutang sa Shadow, gusto na rin ba nilang malugi? Boss, paano natin ito aayusin? Mag-ayos ka agad ng mga tauhan at puntahan niyo ang employer nila para kunin. Dahil hindi sila makaintindi ng maayos na usapan, dadaanin ko na lang sila sa dahas. Asawa ko, lalabas ka ba? Sasama na ako sa'yo. Ah, wag na po, asawa ko. Pupunta lang ako sa ospital para ipatingin uli ang aso, babalik din ako agad. Bakit ba ang asawa ko kamakailan ay palaging umaalis ng maaga at gabi na kung bumalik? Hindi kaya. Hindi maaari. Kailangan kong sumunod para tingnan. Ang lakas ng loob nilang magkaroon ng utang sa Shadow Organization. Ang tapang talaga nila. Ibigay mo sa akin ang Earden. Nag-oopera ka ba talaga? Mukhang nag-iisip lang pala ako ng masyado. Nag-oopera ka sa aso.
Tapos sumisigaw ang may-ari? Masyadong ignorante. Hay nako. Parang gusto mong subukan. Ang anghang ng chili sauce ko. Boss, maawa ka po. Sumusunod lang din ako sa utos ng iba, isa lang akong hamak na tauhan. Nabuksan na ni ikalawang Young Master Key ang vault, at nakuha na niya ang tatak ng pamilya, kaya ang huling bayad ko ay talagang hindi ko pa maibibigay sa iyo. Pinalitan ko naman na ang fingerprint. Paano niya pa rin nabuksan ang vault? Talagang tuso siya. Boss, si Second Young Master ay nasa ospital nitong mga nakaraang araw, at gabi-gabi niyang dinadala ang tatak sa ospital. Kung gusto mo ay kunin mo ito ng patago. Kapag nakuha na ang tatak, ibibigay ko agad ang huling bayad sa iyo. Ang sakit. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon? Kung magtatangka ka pang patagalin ang huling bayad, hindi lang isang kamay ang mawawala sa iyo. Sige, darating ako kapag natapos ko na ang ginagawa ko rito. Habi, nandito na ako. Bakit nadumihan ang damit mo? Nadumihan lang ang palda ko. Kapag hinubad ito, hindi na ito madumi. Nakailang araw din bago ako natapos. Ngayon ay magagawa ko na ang totoong pakay ko. Wife? Siya. Kung ano man iyan, mamaya na tayo mag-usap pagkatapos natin sa pakay natin. Habi, kung sakaling isang araw ay nalaman mong nilihiman kita, anong gagawin mo? Bakit? May kailangan ka bang ipagtapat sa akin? Hindi, imposible iyan. Bakit naman kita lilihiman? Mukhang hindi ko pwedeng hayaang malaman niya ang pagkakakilanlan ko. Magpahinga ka na muna. May pupuntahan lang akong importante. Ayos. Anong sabi mo? Ha? Sabi ko po napakasipag mo. Kailangan mo pang lumabas para magtrabaho kahit gabi na. Ibig sabihin ba nito ay ngayong gabi ko na makukuha ng patago ang tatak sa ospital? Mauna ka nang umuwi. Ako na ang magbabantay dito. Second Young Master, tawagan niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Lolo? Gustong agawin ng lahat ang grupo? Pero huwag kayong mag-alala. Babantayan ko ito para sa inyo hanggang sa magising kayo. Ito pala ang kwarto ni Elderly Master Key. At mukhang maalaga naman itong si ikalawang Young Master Key. Ikalawang Young Master Key? Buti pang matulog ka ng mahimbing dahil hindi naman nagbayad si Young Master para sa buhay mo. Nahanap ko na. Anong ginagawa mo? Huli ako. Anong ginagawa mo? Tinitingnan ko lang po kung tapos na ang dextrose ni Lolo. Kung wala ng problema, aalis na ako. Sandali. Ang boses ng taong ito, bakit parang katulad ng sa asawa ko? Hayaan mong ang sleep amnesia spray ko ang tumulong sa iyo na makatulog ng mahimbing. Talunan ka talaga.
Ipadala mo ito kay Young Master Key at sabihin mo sa kanya na dapat siyang magbayad sa loob ng 3 minuto. Napakayaman nitong si Young Master Key, pero atrasado pa rin sa huling bayad, bagay lang sa kanya na hindi maging tagapagmana. Mabuti naman at marunong siyang makisama. Mas ligtas siguro kung ilolak ito. Nakatulog ba ako? Hindi na talaga kaya ng katawan ko ang laging puyat. Pumunta ka rito ng maaga mamaya para samahan ng lolo. Ah! Asawa ko, hindi ba dapat ay nasa night shift ka? Akala ko kasi ay may masamang taong pumunta rito. Asawa ko. Ah? Bakit ang lakas mo? Kasi iyon? Dahil sobrang likot ng mga malalaking aso sa ospital? Kaya nasanay na ako. Ay naku, asawa ko, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hayaan mong hihipan ko ito. Hindi masakit? Aray. Wag mong hawakan, wag mong hawakan. Katatapos ko lang sa isang acquisition deal, pagod ang ating key group na tagapagmana, kunin mo ang selyo ng pamilya at lagyan mo ito ng tatak para sa akin. Tatak lang pala. Bakit kailangan pang magdala ni panganay na kuya ng ganito karaming tao? Abe, baguhan ka pa lang, kaya hindi mo pa kabisado ang proseso. Kailangan ng may makakasaksi rito para maiwasan ang pagkakamali sa pagtatak o ang paggamit ng pekeng selyo. Nanakaw ko na ang selyo, tingnan natin kung ano ang gagamitin mo ngayon. Talagang maparaan si panganay na kuya. Ano na naman kayang binabalak niya? Paano itong nangyari? Peke ang selyong ito. Siguradong peke ito. Pangalawang kapatid, sa harap ng maraming tao, niloloko mo kami sa paggamit ng pekeng selyo. Hindi mo ba binibigyan ng galang ang pagiging panganay na kuya ko? Ang tagapagmana ay gumagamit ng pekeng selyo. Hindi ba isang malaking katatawanan ito? Pagdating pa lang, ay naiwala na ang selyo ng pamilya, itong tagapagmana ni Second Young Master. Parang hindi yata nararapat sa posisyon. Panganay na kuya, kung ang selyong ito ay tunay o peke, malaman mo ang sagot kapag nagpatawag ka ng isang eksperto. Panganay na kuya, bakit ba nitong mga nakaraan ay lagi mo na lang akong ginagawan ng kung ano-anong gulo? May pinaplano ka bang hindi maganda? Tingnan niyo ang hitsura niya. Halatang natatakot na siya. Maayos na ba ang lahat? Siguradong maayos na po. Si Huang Fan ay galing sa pamilya ng mga eksperto sa pag-uukit. May lakas ka ba ng loob na ipakita iyan sa kanya? Silang. Kahit sino pa ang dumating ngayon, ang selyo na ito. Bakit mo ba pinapaikot-ikot iyan? Selyo ang hawak mo, hindi iyan yoyo. Young Master, tunay po ang selyo na ito. Tingnan mong mabuti. Talagang tunay ito. Tunay nga ba talaga? Aw. Panganay na kuya, nagpatunay na ang taong dinala mo. May gusto ka pa bang sabihin? Suwerte mo ngayon. Sige na, makaalis ka na. Lagi itong nasa loob ng aking safe? Paano ito mapapalitan ng iba? Walang malay si Lolo? Dapat nakatago ang lahat ng mga dokumentong ito. Bakit nandito ang selyo? Baka naman, naisama ko ito nang hindi sinasadya?
Kailangan ko na sigurong matulog kung ano-ano na ang naiisip ko. Second Young Master. Itong si Young Master. Palaging napapahamak sa sariling mga plano. Kailan kaya siya magbabago? Hampe, Hindi ba't sabi mo ay nakuha mo na ang selyo? Ano? Saan nanggaling ang selyo ni Chi Yanning? Nasaan na ang queen na iyon? Gawan mo ng paraan? Ayusin mo agad ito. Magpalamig po muna kayo. Gagawin ko na po agad. Umalis ka na. Gusto raw mag-refund? Nandito lang naman ang selyo. Bakit hindi na makita? asawa ko. Anong hinahanap mo? Nakita mo ba ang aking selyo? Ikaw ang nagtabi niyon. Kung makilala niya ang ito. selyo, hindi ba ay mabubugo na ako? Wala ito. Iyon ay para lang sa akin, napulot ko lang na bato sa tabi ng daan, bigla na lang nawala. Kahapon ay may nakuha ako sa toy store na isang modelong bato na laruan. Akala ko iyon ang tinutukoy mo. Gusto mo bang tulungan kitang maghanap? Wag na po, wag na. Baka naiwan ko lang sa klinika. Nasa ika-21 palapag iyon. Posible kayang ang ikalawang Young Master Key na iyon ay nagpadala ng tauhan para pumasok sa bahay at nakawin iyon? Pero kagabi, hindi ba? Mahal? Bagay ba sa akin ang suot ko ngayon? Maganda ka. Pero sa tingin ko, mas maganda kung wala kang suot. Ang galing talaga ng panlasa ng asawa ko. Sabi ng kliyente ay huling pagkakataon na ito. Gawan daw si ikalawang Young Master Key ng iskandalo para habang buhay siyang mapahiya sa lahat. Masyado na silang sobra. Gusto pa nilang akitin mo siya. Anong problema? Wala ito, ituloy mo lang. Pupuntahan ko siya. Magkita na lang tayo sa klinika. Nalaman ko na ang impormasyon. Si ikalawang Young Master Key ay madalas magpahinga sa presidential suite ng hotel malapit sa ospital. Ito ang Mastercard. Ngayon, kung hindi ko siya mapapabagsak, hindi mawawala ang galit sa puso ko. Maayos na ba ang mga media at paparazzi? Maayos na po ang lahat, boss. O siya, aalis na ako para sa pakikipagkita. Masyadong nahuhumaling. Mahal, para din naman ito sa trabaho. Kaya huwag mo po sana akong sisisihin. Kasing katawan mo ang asawa ko at kahit pareho kayong Chi ang apelido, bakit napakasama ng ugali mo? Anong panama mo sa asawa ko? Sino yan? Ang pangalawang kapatid na iyon ay mukhang disente sa labas, pero ang totoo, isa siyang masamang tao. Sa nakalipas na mga taon, hindi mabilang na mga babae ang sinamantala niya. Ngayong araw, ako na bilang panganay na kuya niya ang magpaparusa sa kaniya para sa hustisya. Pumasok na kayo sa loob at kumuha ng litrato. Siguraduhin ninyong mahuhuli ang tunay niyang pagkatao. Ang taong ito ba ay ipinadala ni panganay na kuya para sulsulan ako? Ibig bang sabihin, si Queen? Ang akitin ng lalaking may asawa na ay isang kawalang hiyaan. Dahil lagi mo na lang akong pinupuntirya, humanda kang mapahiya at masira ang pangalan mo.
Uy, bilisan mo. Kunan mo na ng litrato. Mga reporter, Bahagi ba ito ng plano niyo? huwag na kayong kumuha ng litrato. Sabi, nang tumigil na kayo sa pagkuha. Sinadya mo itong plano laban sa akin? Napakawalang hiya mo. Ikaw na masamang tao? Humanda ka ng masira ang reputasyon mo? Sigurado ba kayong hindi siya si ikalawang Young Master Key? Kung gayon, nasaan siya? Mapanlin lang na hayop, maghanda ka ng mawalan ng dangal. Sigurado bang hindi si ikalawang Young Master Key Nasaan iyon? na siya? Nagkamali ba ng kwarto ang mga reporter? Nandito lang siya. Tapos na. Mabibigo na naman ako sa pagkakataong ito. Nakatakas na naman siya. Kung hindi pa ako uwi, mag-aalala na ang asawa ko. Hindi mo ba alam na huwag dapat manakit ng mukha? Kung hindi lang ako nagmamadaling umuwi, hindi kita mapapalampas. Mahal? Mahal? Nandito na ako. Nandyan ka ba sa bahay? Wala siya rito. Bakit ayaw pa ring maalis nito? Mahal, nandito na ako. Hi. Mahal, narito na ako. Hey. Sandali, mahal. Bakit ang dami mong gamit na facial mask ng sabay-sabay? Para sa hydration, whitening, at pangalis ng spots. Para isang gamitan ng lahat. Pinagsasabihan mo pa ako. Pero mahal, anong nangyari sa ulo mo? Noong nagkakarga ako ng mga gamit kanina, hindi ko sinasadyang nauntog ako. Ayos lang ako. Wala ito. Bakit ba palagi kang nauntuntog? Paano kung mawala ka sa katinuan yan? Sagutin mo ang telepono. Imbestigado na ang lahat. Pakana ni Young Master na gawan kayo ng iskandalo. Ang kinalabasan, maling kwarto ang napuntahan ni Young Master Chi at ng mga reporter na istorbo pa ang date ko sa isang guwapong lalaki. Sa pagkakataong ito ay nailigtas ko kayo sa kapahamakan. Kaya kailangan niyo akong bigyan ng mahabang bakasyon para makipag-date. Kahit na ang amo ang nagkamali, sila pa ang may ganang manisi at nagsulat pa sila ng 8,000 salita na negatibong review laban sa atin. Hindi ito katanggap-tanggap. Vivian, siguraduhin mong pagsabihan mo sila pabalik. Mahal? May nangyari bang masama sa iyo? Hayaan mo na. Okay lang kung hindi na ituloy ang transaksyong iyan. Nandito naman ako para buhayin ka. Salamat mahal, napakabuti mo. Mabuti na lang at mayroon akong maaalaga at mabait na asawa na kayang magpalamig ng ulo ko. Ang kalmot na ito. Ang galos na ito. Si Yaning, anong nangyari sa likod mo? Ang dami kasing lamok sa shop. Kaya kanina, nagkamot lang ako. Tama. Ikaw mismo ang nagkamot? Parang mali ang direksyon? Hindi ako ang nagkamot nito. Nagpakamot ka pa talaga sa iba? Aray. Asawa ko, bitaw. Mababali ang kamay ko. Pangkamot lang ang ginamit ko. Asawa ko? Kailan mo pa natutunan ang ganyang locking technique? Ha? Yung customer na may asong husky sa shop? Tinuruan niya ako ng ilang moves. Mahal, hindi ba kita nasaktan? Wala ito.
Maupo ka muna at lalagyan kita ng gamot. Asawa ko? Anong gamot ito? Mahal, ano itong gamot na ito? Bakit parang pamilyar ito? Asawa ko? Ito ilang mga gamot mula sa probinsya namin. Hindi naman kailangan iyan para sa sugat mo. Ano kasi? Lalagyan na lang kita ng panlinis ng sugat. Sige, okay. Ikalawang Young Master Chi. Kapag hindi kita natapos, hindi magiging payapa ang buhay ko. Asawa ko, dahan-dahanin ko lang. Queen, kapag hindi kita nahuli, hindi mawawala ang galit sa puso ko. Ito na iyon, ang numero 1 organisasyon ng mga kriminal. Siya lang ba iyon, ang nangungunang tauhan ng anying? Ni hindi man lang kaya ang isang simpleng bitag. Anong klaseng nangungunang tauhan iyan? Hindi kaya itong si Queen ay kakampi ng pangalawang si Ki? Imposible naman po siguro. Nabalitaan ko pong matagal na silang hindi nagkakasundo. Hanapin mo si Alice na pangalawa sa ranggo. Tanungin mo kung gusto niyang palitan si Queen. Bibigyan siya ng pagkakataon ng batang Panginoong ito. Pero tauhan din po si Alice ng anying. At ang masama pa, 2 taon na siyang nawawala. Sinasabing kahit si Queen ay hindi siya mahanap. Basta malaki ang ibabayad na dolyar, kakampi din siya sa atin. Magkakatotoo ang lahat sa tiyaga. Mag-iwan ka ng mensahe sa kanya. Susubukan ko po. Sino iyan? Nabalitaan kong hinahanap mo ako. Sino iyan? Balita ko, hinahanap mo ako. Alice? Hindi ako tumatanggap ng mga ordinaryong trabaho. Pero ang ikalawang Young Master Key na iyan. 2 taon na ang nakakalipas nang dahil sa kanya ay nabigo ang misyon ko. Nagtatago ako hanggang ngayon. Ang katapusan niya. Ako na ang tatapos sa kanya. Nakuha niyo na ba ang litrato ng mukha ni Queen? Ang technical department ay sinusubukang i-hack ang gallery ng phone niya. Basta hindi kami maabala, may i-upload namin ang data sa cloud. Iyong bakas ng kalmot na iyon? Halatang halata naman na gawa iyon ng ibang tao. Sa tingin mo ba may babae na siya sa labas? Hindi maaari. Bakit ko ba iniisip ang asawa ko ng ganoon? Boss, kung totoong may babae na siya sa labas, ano ang balak mong? Ang gawin? Queen. Queen. Huhulihin ko siya at ikukulong siya. Dapat sa akin lang siya. Ipaalam agad sa Shadow Organization. Magbabayad ako ng 300 milyong dolyar. Sabihin na gusto kong si Queen ang gumawa ng isang misyon para sa akin. Anong misyon? Sabihin sa kanya na tapusin ako. Nakakainis. Kasalanan ito ni ikalawang Young Master Key. Kung hindi dahil sa kanya, posibleng magkaroon ako ng sapat na oras para makasama ang asawa ko. Kung may pagkakataon lang. Boss, may bagong misyon na dumating. Ibinigay na nila ang lokasyon. Ang alok nila ay 300 milyong dolyar. Gusto nilang tapusin mo ang kapatid niya na si ikalawang Young Master Chi. Sige, iniisip ko pa naman kung paano ko siya makikita. Sa pagkakataong ito, hindi ko na talaga siya palalagpasin. Pero parang may mali rito. Binigyan tayo ni Young Master Key ng napakahabang masamang komento tapos ay hihiling uli sa atin. At isa pa, noon ang tauhan niyang si Huang Fan ang nakikipag-ugnayan sa akin, bakit ngayon siya na ang personal na kumikilos? Nakasalalay dito ang lahat. Para sa karangalan ng Shadow Organization, kahit ano pa ang mangyari ay kailangang pumunta.
Mahal? May dumating kasing mga asong nawawalan na ng buhay. Kaya hindi kita masasamahang kumain muna. Kailangang hintayin mo ako sa bahay ha. Kapag nakauwi na ako, babawi ako sa iyo ng husto. Ayos lang. Sa shop din ako magbabantay ngayon. Kapag tapos ka na, susunduin kita. Magpadala na agad ng paanyaya kay Queen, papuntahin siya sa dating bahay para makasali sa aking handaan. Boss, yung likuran ng taong iyon. Bakit parang kamukha ni Alice? Alice? 2 taon na ang nakakalipas sa ibang bansa. Nawala siya matapos mabigo ang kanyang misyon. Hindi natin alam kung nasaan siya o kung okay pa ba siya. Sigurado ka bang siya iyon? Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya, kaya baka nagkakamali lang ako. Iimbestigahan natin ito pagkatapos ng misyon. Pumasok na tayo. Hindi. Hindi ba? Bakit hindi pa lumalabas si Queen? Papasukin ang mga bodyguard. Bantayan ng maigi ang lahat ng babaeng may maskara. Sa oras na may umalis sa bulwagan at pumasok sa hallway, maging alerto agad kayo. Opo. Second Young Master, nakahanda ng mga bitag sa kwarto. Pupunta na po ba kayo roon? Maghintay pa tayo ng kaunti. Naghanda sila ng napakaraming bodyguard. Talagang pinaghirapan nila ito. Pupuntahan ko si Young Master Key para ipatanggal ang security access. Saka ako lulundag sa loob ng kwarto. Ikaw naman ay mag-abang at magmanman sa lobby. At kapag nagkaroon ng problema, gumawa ka agad ng gulo para makatakas ako. Opo. Second Young Master, nagpadala ng mensahe si Queen. Nandito na raw siya. I-lock ang lahat ng labasan. Hindi natin hahayaang makatakas siyang muli. Opo. Bakit wala pa ang masamang taong iyon? May balak na naman ba si Young Master na kung anong kalokohan? Nagmamagaling siya pero mukhang wala namang alam. Hindi pwede. Kailangan ko itong i-report kay Second Young Master. Nagpadala na ng mensahe ang kliyente. Nakatulog ang kapatid ko sa secret room sa likod ng library. Bukas na ang security access. Pumunta na kayo agad doon sa loob ng 3 minuto at huwag na huwag mo akong lalapitan. Naintindihan ko. Kunwari na lang na hindi tayo magkakilala. Anong nangyayari? Naunahan na ba ako ni Queen na pumasok? Ano? Hindi ko naman siya kinuha sa pagkakataong ito. Mukhang ang palabas ngayong araw na ito ay puno ng mga nakatagong plano. Young Master Key, nagbago ang plano. Kailangan ko muna makuha ang tiwala ni Queen. Second Young Master, nandito na si Queen. Second Young Master, nandito na po si Queen. Dahil mayroon tayong iisang kaaway, kailangan kitang gamitin ng mabuti. Bawal dumaan dito.
Ikalawang Young Master Key. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Ikalawang Young Master Key. Sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Isang manika? Naku po! Sa wakas, nahuli din kita. Queen. Nawalan ng kuryente. May pumasok na kalaban. Bilis, takbo! Dakpin niyo siya. Huwag kang malikot. Natuto ka na at naging matalino ngayon at alam mo pang magsama ng backup. Hindi ba ikaw ang mahilig magbaligtad ng sitwasyon? Kaya ako ang napadpad dito para hulihin ka? Natuto ka na. Alam mo na kung paano magsama ng mga tauhan. Hindi ba't baliktad ang sitwasyon? At ikaw pa ang nag-udyok sa akin na huliin ka? Ikalawang Young Master Key? Paalisin mo na ang lahat ng mga bodyguard mo at hayaan mo kaming makaalis. Tigil. I-lockdown ang mansyon. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Alisa, bakit ka nandito? Dahil tatapusin ko na si ikalawang Young Master Key, pati na rin ikaw. Ang mukha mo? Noon, dahil sa kanya, nabigo ang misyon ko, nasugatan ang mukha ko. Gumugol ako ng 2 taon para lang gumaling ito. Nang mabigo ang misyon noon, may kasalanan din kami. Kaya ba dahil sa sugat na iyan, ay nagtatago ka sa amin? Dahil sa kanya, nabigo ang misyon ko noon at nasugatan ang aking mukha. Inabot ako ng 2 taon bago ako nakabawi. Tungkol sa pagkabigo ng misyon noon, may pagkakamali rin kami. Kaya ba dahil sa sugat na iyan, kaya ka nagtatago at ayaw kaming makita? Huwag na muna nating pag-usapan yan. Pag-usapan natin ang mga mas interesanteng bagay. Nabalitaan ko na nagpakasal ka sa isang lalaking umaasa lang sa pera. Pag-usapan natin yan mamaya. Uutusan ko muna si Huawei na protektahan tayo habang papaalis. Tandaan mo ito. Darating din ang araw na tatapusin din kita. Nabigo ang misyon? Bilisan niyo ang pag-alis! May pumasok na salarin. Isara ang lahat ng labasan. Dr. Hua, bakit ka nandito? May pumasok na kriminal, i-lockdown ang buong lugar. Dr. Hua, anong ginagawa mo rito? Nagkasakit ang mga aso sa mansyon, kaya dinala ko rito ang kasamahan ko para turukan sila. Ano po ang nangyayari rito? May kailangan pa kaming asikasuhin na urgent na operasyon. Pwede na ba kaming umalis? Pasensya na, pero kailangang dumaan ang lahat sa inspeksyon. Hindi kami makaalis. Maging matalino ka sa pagkakataong ito,
Kapag hindi pa wala si Kilauer, huwag na huwag kang magpapadala ng pera. Hindi tayo makakaalis ng sabay. Lalayo ko muna ang atensyon nila. Hindi tayo makakaalis ng magkasama. Ako na ang magliligaw sa kanila. Nandito si Queen! Habulin nyo. Wala nang malulusutan sa harap, hindi na siya makakatakas. Nakakainis. Nakatakas pa siya. President Key, anong gagawin natin ngayon? Bumalik muna tayo. At patuloy na mag-imbestiga ng palihim. Masusunod po! Mahal, kailan ka pa nakabalik? Asawa ko? Kailan ka pa nakabalik? Kakagaling ko lang sa klinika at kauuwi ko lang. Ganon ba? Ang iyong, bakit ka nasaktan? Ang pwesto ng sugat na ito? Bakit sa pwesto kung saan nasugatan si Queen ay tamang-tama ang pagkakatulad? Siya ba si Queen? Ang bakat na pula sa mukha niya, bakit parang pamilyar ito? Ang bakat mula sa maskara ng ikalawang Young Master Key, tila tugmang-tugma rito. Siya ba si ikalawang Young Master Key? Sipo? Hindi ko na rin po maalala kung kailan ako nasugatan. Napakapareho. Ano kaya talaga ang relasyon niya kay Pamilya Key? Ikalawang Young Master Key. Queen. Ikalawang Young Master Key. Queen. Oh, asawa ko. Ha? Ako na. Ang bait mo talaga, mahal. Hindi nga siya marunong maghiwa ng pakwan. Kaya paano siya magiging leader ng isang organisasyon? Pati nga sa pag-asinta ng mga singsing, lagi siyang sumasablay. Kaya paanong siya ang madaya at mapanlanglok na ikalawang Young Master Key? Pero, napalitan ko na ang lahat ng fingerprints. Paano niya pa mabubuksan ang kahadayero? Umuwi na tayo at hintayin na lang ang pera. Huwag na, mahal. Masyado ka ng pagod sa pagluluto sa buong araw, kaya ako na ang magliligpit nito. Hihintayin kita pag uwi mo mamayang gabi. Bakit narito ang selyo? Huwag mong sabihin. Aksidente ko itong nadala pa uwi? Asawa ko? Anong hinahanap mo? Nakita mo ba ang selyo ko? Hindi. Imposible ito. to. Sigurado masyado lang akong nag-iisip. Hindi Hindi ito maaari. Sigurado masyado lang akong nag-iisip. Mahal, masyado mong ginalingan ang paglalagay ng gamot kanina. Dapat dahan-dahan lang.
Salamat, mahal. Maliligo muna ako. Maliligo lang ako. Magpahinga ka na at good night. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Mahal ko, kung matutulog ka ay matulog ka na lang. Bakit kailangang may itago ka pang kutsilyo? Takot ka bang baka saktan kita habang natutulog ka? Para lang ito sa lambing nating mag-asawa. Akala ko kasi ay magugustuhan mo. Para lang itong lambingan nating mag-asawa. Akala ko pa naman ay gusto mo. Dati ay iniisip ko na medyo kawili-wili ang mga ganoong bagay. Pero sa tingin ko ngayon, para sa mag-asawa, ang pagiging matapat sa isa't isa ang pinakamahalaga. Mahal, sa buong maghapon ay hindi mo pa ako hinahalikan. Magandang gabi. Natunto ng technical department na ang IP ng Queen at ang Wi-Fi address ng pet clinic ay iisang lokasyon lang. Natunto ng technical department na ang IP ng Queen at ang Wi-Fi ng pet clinic ay iisa. Sa Small Animal Protection Association ba? Nasa G3 exit ako ng highway at may naisalba akong isang sasakyan ng mga hayop na kailangan ng tulong. Nagmamadali po ang sitwasyon. Paki-contact po ang pinakamalapit na pet nurse para tumulong po. Magandang araw po. Kukuha lang sana ako ng isang kahon ng pampurga. Pasensya na po, kakakaalis lang po ng aming mga doktor at nurse at hindi naman ako marunong sa mga sakit. Baka po gusto niyong subukan sa ibang klinika. Hi, matagal na po akong customer dito. Ito talagang brand na ito ang kailangan ko. Sipo. Hahanapin ko muna po sa warehouse para sa inyo.
Bakit may tubig na may sili sa loob ng operating room? Husband? Anong ginagawa mo rito? Nasugatan kasi ang kamay ko. Naghahanap lang ako ng band-aid. Para sa mga aso ang mga ito, hindi ito pwede sa tao. Tutulungan na lang kitang maghanap ng band-aid. Hindi mo iyon makikita. Wife, ang surgery room mo na ito. Nag-update lang ako ng kaunting kagamitan kailan lang. Husband, may kailangan pa akong gawin? Bumalik ka muna. Kung kailan hindi dapat dumating, ngayon pa talaga siya pumunta rito. Nakuna ng video ang masamang tao noong araw na iyon. Nakuhanan ng video ang sumalakay ng araw na iyon. Hubby, aasikasuhin ko lang ang mga bisita. Maghintay ka lang sa loob, okay? Hindi ka dapat pumunta dito sa oras na ito. Nagdududa na sa akin ang asawa ko. Hindi naman niya alam ang tunay mong pagkatao. Mabuti pang aminin mo na ang lahat para hindi ka na magpanggap na parang isang maamong tupa. Anong kailangan mo sa akin? Bigo ang ating misyon. Siguradong gagawin ng ikalawang Young Master Chi ang lahat para ubusin ang lahat ng lakas sa pagtugis sa atin. Bakit hindi natin sila unahan? Bumalik tayo doon at tapusin na ang lahat ng kalaban. Hindi pwede. Bakit hindi tayo maunang kumilos at bumalik doon para tapusin na ang lahat? Hubby, nandito ka na pala? Mahal, matalim ang kutsilyong ito. Huwag mo nang hawakan. Hindi pwede. Huwag mo siyang gagalahin sa ngayon. At huwag mo rin akong pupuntahan. Mag-aalala ang asawa ko. Ano bang gayuma ang ginawa sa iyo ng may-ari ng toy shop na iyan para ang ating matapang na queen ay maging ganitong kahina at mabuhay? Ayoko lang na mapahamak ka ng walang kalaban-laban. Kung iisipin, ang apelyido rin ng asawa mo ay Chi. Siya at si Pamilya Ki ay baka magkamag-anak pa. Alisa, huwag mong panghimasukan ang buhay ko. Kundi, huwag kang magugulat kung itatwa kita bilang kaibigan. Grabe naman ang pagtatanggol mo sa kaniya. Napakaduwag at mahina ang asawa mo. Sa tingin mo kapag nalaman niya ang tunay mong pagkatao, mamahalin ka pa rin ba niya? Ang mga personal kong gamit ay huwag mong pakialaman. Mahal? Mahal. Ipinagtimpla ko lang ng tubig ang bisita natin. Ipinagtimpla ko ng tubig ang bisita. Huwag na. Sinilip lang niya ang result ng lab test at umalis na. O sige, magtrabaho ka na muna. Hihintayin na lang kita sa bahay. Tumawag ang asosasyon. Sabi nila ay sapat na raw ang mga vet doon. Hindi na tayo kailangan pang pumunta. Vivian, kunin mo ang lahat ng mga video noong mga misyon natin dati. Opo, ma'am.
Bakit sa tuwing nagkakaroon tayo ng palpak na misyon, laging may isang taong naroroon na kamukhang kamukha ng asawa ko? Queen, ito po ang kopya ng CCTV mula sa front desk. Hindi ba assistant siya ni ikalawang Young Master Key? Bakit siya sumusunod sa mga utos ng asawa ko? Queen, ito ang video sa CCTV sa reception kanina po. Hindi ba siya ang assistant ni ikalawang Young Master Key? Bakit siya nagtatrabaho para sa asawa ko? Ang nangyari sa araw na ito, wag mong sasabihin kahit kanino. Opo. Young Master Chi, may gusto lang sana akong ikumpirma sa iyo. Si Chi Yanning, siya ang kapatid mo, hindi ba? Oo, tuso ang batang iyan. Kahit nasa labas na, hindi pa rin siya naglalakas loob na aminin ang tunay niyang pangalan. Kailan mo ba talaga ako matutulungang tapusin siya? Hindi natin ito dapat minamadali. Kailan mo ba talaga matutulungang tapusin siya? Hindi dapat minamadali iyan. Hayaan mo silang mag-away. Tayo ang makikinabang sa huli. Sa oras lang na pagod na sila at walang kalaban-laban, saka natin sila parusahan ng tuluyan. Mahal, tulungan kita. Pasensya na mahal, pupunasan ko lang. Mahal? Bakit ang dami mong kalyo sa kamay? Galing ba ito sa pagtatahi ng mga manika? Nakuha ko ito habang gumagawa ng mga blocks. Gawa ito sa pananahi ng mga manika. Nakuha ko ito habang gumagawa ng mga blocks. Bakit hindi ko napansin noon na marami ka na palang kalyo? Huwag ka masyadong magpagod, baka gusto mo nang mag-resign sa trabaho. Paano magkakaroon ng silbi ang isang babae kung wala siyang career? Love? Ano kaya kung iwan mo na ang toy store? At mag-focus na lang sa pagluluto rito sa bahay? Yun, Zhao Zhao. Mahal mo ba talaga ako? Siyempre naman. Mahal ko ang lahat sa iyo. Pero bakit parang marami kang itinatago sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinagdududahan mo ba ako? Pero bakit ko nararamdaman na marami kang tinatago sa akin? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pinagdududahan mo ba ako? Huling pagkakataon na ito, umamin ka na sa akin at baka mapatawad pa kita. Gusto mo akong hulihin, pero hindi ganoon kadali iyan. Iyong sariling problema ay hindi mo pa naipaliliwanag ng maayos. Siya, simula sa araw na ito, magkahiwalay na tayo ng kwarto. Kapag handa ka na umamin, saka ka lang pwedeng pumasok sa kwarto ko. Galit na ba ang asawa ko? Kaya kong umakto sa harap mo, pero kahit sino ka pa, mas mabuting sumunod ka at makinig sa akin. Habi, takot ako sa dilim. Maaari mo ba akong samahan sa pagtulog? Ang pinuno ng Shadow, takot pala sa dilim? Matulog ka na bukas ang ilaw kung takot ka. Bakit parang hindi ito gumagana? Kung ayaw mong sumama, ayaw mo talaga?
ako nakagalang-galang na queen ng Shadow, ay maghahabol pa sa isang lalaking katulad mo? Napag-isipan mo na ba kung aamin ka sa akin? Nasaan na siya? Nakapag-isip ka na ba kung magtatapat ka na sa akin? Nasaan ang tao? Ako ay isang queen. Sinong lalaki ba ang hindi ko mahanap? Nagpapakita pa siya ng ugali sa akin. Boss, hindi batang katawan lang naman niya ang gusto mo. Huwag mong sabihing, nahuhulog na ang loob mo sa kanya? Hindi Gusto ko lang talaga ang katawan niya. Kung hindi niya iyon tatanggapin, ayos lang, makaalis na siya agad at lumayas. Ikaw, hanapan mo ako ng walong gwapo at magagandang pangatawan na male model. Baka masama sa katawan ang sobrang pagpapakasaya. Ganito na lang. Hahahanapan kita ng 2 dekalidad na lalaki. Ang sobrang pagsasaya ay nakakasama sa katawan. Ganito na lang. Hahanapan kita ng 2 magagandang lalaki. Boss, pang-18 na itong lalaking modelo. Ano po ba talaga ang gusto ninyo? Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang ay makahanap ng mas matangkad sa asawa ko, mas guwapo sa asawa ko, mas maalaga at mabait sa asawa ko, at mas maganda ang katawan kaysa sa asawa ko. Wala man lang kahit isa sa kanila na mas hihigit pa sa asawa ko. Boss, kung ang asawa mo ay talagang ang si ikalawang Young Master Chi, balak mo ba talaga na labanan siya? Ako. Yun Zhao Zhao. Ang ganda nito. Ito ang gusto ko. Yun Zhao Zhao. Nakikita mo ba kung sino ako? Ako ang asawa mo. Oh. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang ang gusto ko. Dr. Hua, sa susunod na mga ganitong okasyon, hindi na dadalo ang aking Zhao Zhao. Kahit na magkaaway sila, mag-asawa pa rin sila. Hayaan na nating isama niya si boss. Siguro naman ay walang mangyayaring masama, di ba? Lasing na lasing ka na? Huwag na itong mauulit sa susunod. Sa dami ng nainom mo, huwag mo na itong uulitin sa susunod.
Bukas ng umaga, ang mga tao mula sa island ng Hong Kong pamilyang Lee ay pupunta sa daungan ng Chenjong para makipag-usap kay Queen tungkol sa negosyo ng kargamento sa dagat. Anong pupunta? Tingnan ko lang kung paano ka makakapunta bukas. Telepono? Boss, nakaschedule tayong pumunta sa daungan ng Chenjong ngayon para makipagnegosasyon. Hindi na ako makakapunta. Birthday ng mahal kong asawa. Hindi dumating si Queen ngayon, kaya nakipag-ayos kami sa President Lee na i-reschedule ang usapan. Hindi na ako makakapunta. Birthday na ng mahal kong asawa. Hindi dumating ang Queen ngayong araw. At nakipag-ayos na kami kay President Lee na ilipat ang usapan sa ibang araw. Ang may-ari ng account na nakipagtransaksyon kay panganay na kuya, nahanap niyo na ba? Ang pondo ay dumaan sa mga money changer sa ibang bansa, kaya mangangailangan pa po ito ng kaunting oras para ma-analyze. Bilisan mo. Opo, sir. Yun, Zhao Zhao? Ikaw ba talaga yan? Sabi na nga ba, wala rito ang asawa ko. Habi, hulaan mo kung alin sa mga ito ang inihanda kong regalo para sa'yo. Ang pangalan ng asawa ko. Paano niya naging representante ang Key Group? Mahal, talagang binigyan mo ako ng isang napakalaking sorpresa. Mahal, hulaan mo kung alin dyan ang inihanda kong regalo para sa iyo. Ito. Bakit pumunta si Madam sa toy store? Natatandaan kong nilako ang pinto. Isang kandado lang yan. Sa tingin mo ba ay mahihirapan siya doon? Ito. Bakit pumunta ang Madam sa tindahan ng mga laruan? Natatandaan kong nilako ang pinto. Isang lock lang yan? Mahihirapan na ba siya doon? Ano pa ang dapat nating hulaan dito? Tignan agad ang CCTV. Na-trace na kung kanino ang account. Ito ay C. Yun, Zhao Zhao. Yun, Zhao Zhao.
Hello? Honey, nasaan ka na? Nasa opisina ako. Umuwi ka ng maaga. Pauwi na ako ngayon din. Honey, nandito ka na. Nagpagod ang asawa ko para magluto. Salamat. Nag-order ako ng pagkain ngayon. At ang lasa nito ay kamukhang kamukha ng luto ng asawa ko. Minsan ay nagluluto ako ng mga gulay, pero ang iba ay hindi ko na gaanong alam. Hindi ka magaling magluto? Sige, pag-usapan na lang natin ng ibang bagay. Sakto. Mayroon din akong gustong pag-usapan kasama ka. Ang may-aring tindahan ang laruan na si Kiyaning. Ang galing mong magpanggap. Sabi mo ay pet nurse ka, na mapagmahal at mabait. Hindi ba't niloloko mo rin naman ako? Ikalawang Young Master Key? Ang kilalang kilala na tagatapos. Na, si Queen. Hindi ba't niloloko mo rin naman ako? Ikalawang Young Master Key. Ang tanyag na tauhan na ito. Si Queen. Hindi ko akalaing ang asawa ko na akala ko ay napakahinhin, ay ganyan pala kagaling lumaban. Hindi ko rin inakala na ang asawa ko ay hindi pala mahina. Hindi ko akalain na ang asawa kong malumanay at tahimik ay ang galing palang makipaglaban. Hindi ko rin akalain na ang asawa ko ay hindi pala mahina. Yun, Zhao Zhao. Tigilan mo na ang kalokohang ito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. I disband mo na ang Shadow Organization. At huwag mo na muling banggain ang Chi Group. Pinapaayaw mo ako sa pinaghirapan ko ng matagal? Manigas ka. Pasalamat ka at hindi kita tinatapos. Wala man lang kahit konting pagkakataon para magkasundo. Paano pa tayo magsasama niyan? Kung hindi na kaya, maghiwalay na tayo. Sige, maghiwalay tayo. Maghiwalay na tayo kung gusto mo. May meeting ako sa board members ngayong araw, kaya medyo kulang ako sa oras. Sabi sa kalendaryo, hindi maganda ang araw na ito para lumabas. Sige, sa susunod na lang. Baka naman, nanghihinayang kang makipag-divorce? Zhao Zhao, kung handa kang humingi ng tawad sa akin, ay pwedeng mapag-usapan pa natin ang lahat. At bakit naman ako hihingi ng tawad sa iyo? Chiyaning, sa ginawa mong pagmamanipula at pag-set up sa akin, hindi pa nga kita pinagbabayad doon. Yun, Zhao Zhao. Buo na ba talaga ang loob mo na makipag-divorce sa akin? Bakit hindi? Pagkatapos kong makipag-divorce sa iyo, agad-agad akong makakahanap ng lalaking mas gwapo sa iyo at may mas magandang katawan kaysa sa iyo. Kaya bakit hindi tayo maghiwalay? Sige, napakagaling, napakahusay talaga. Kung ganoon, bumaba na tayo ngayon, maghihiwalay na tayo.
Maghiwalay na tayo? Sige, napakahusay, talagang mahusay. Kung ganoon, bumaba na tayo ngayon para mag-divorce. Mag-divorce na tayo. Sumakay ka na sa sasakyan. Ano, naduduwag ka na ba? Pagkatapos nating maghiwalay, iwasan mo na ang mga mapanganib na trabaho dahil kapag nasaktan ka, wala nang gagamot sa iyo. Wala kang pakialam. At ikaw naman, balang araw kapag ang kuya mo ay nagpadala ng tao para tapusin ka, huwag kang magmakaawa sa akin na iligtas ang buhay mo. Nagtagumpay na ba sila sa misyon? Ang manatili ka sa tabi ko, iyon ang pinakamalaking panganib sa lahat. Kung hindi dahil sa pakikialam mo palagi, tingin mo ba mabibigo ang mga misyon ko? Mag-divorce na tayo ng mabilis. Pagkatapos nito, magkita na lang tayo sa labas gamit ang sarili nating mga galing, wala nang ugnayan bilang mag-asawa. Sumakay ka na sa kotse. Si Yoning. Magdi-divorce na tayo? Bakit mo pa ako iniligtas? Divorce? Tingnan mo, may sugat na ako. Huwag na tayong pumunta sa Civil Registry Office. Mukhang tadhana nga tayo. Kung palagi kang nasa isip ko, siguradong maririnig iyon. Mahal? Marami ka pa palang itinatagong galing. Dadalhin kita sa ospital. Kaunting galos lang ito. Hindi na siguro kailangang mag-ospital, di ba? Gamutin lang natin ang gamot, ayos na. Hindi pwede. Paano kung nagkaroon ka ng head injury at maging malabo ang isip mo? Umuwi na tayo. Ngayon ay mayroon pang mas mahalagang bagay na dapat gawin. Sino ang gustong tumapos sa atin? 104 Huajing Street. Kunin mo agad ang lahat ng CCTV footage. Sino ito? Isang babae. Alam ko na kung sino. Si Alice, isa sa mga tauhan ko. 2 taon na ang nakararaan, sinusubukan niyang kunin ang teritoryo ni Chi family at hindi sinasadyang nasaktan siya noon, kaya galit na galit siya sa iyo. Mayroon akong dapat sabihin sa iyo. Ano yon? 2 taon na ang nakararaan. Ang dahilan kung bakit ko nakuha ang iyong negosyo ay dahil bago pa ang operasyon, may tumawag sa akin para magbigay ng impormasyon. Sino? Si Alice. Dalawang taon na ang nakakalipas. Ang dahilan kung bakit ko nakuha ang negosyo mo ay dahil bago pa ang operasyon, may isang taong tumawag sa akin at nagbigay sa akin ng impormasyon. Sino? Si Alice. Imposible naman iyan. Hindi ka naniniwala sa akin? Pero ito, mismo ang sinabi niya sa akin. Gusto kanyang palitan. Hindi mo ba ako sinusubukang pag-awayan sa kaniya? Kung iyon ang intensyon ko, hindi na sana kita kailangang iligtas kanina. Matapos magtagumpay, pinadalhan ko siya ng $10 milyong bilang pabuya. Tungkol naman kung bakit bigla na lang siyang nawala, wala na akong alam doon. Ang mga sugat sa mukha niya, hindi ako ang may gawa niyan. Kaya hindi siya narito para maghiganti? Kundi para manahimik tayo? Natukoy na ni Vivian ang lokasyon niya. Nasa daungan ang Chenzong siya. Magdala ka agad ng mga tao at harangan ang daungan ng Chenzong. Kahit isang langaw ay huwag ninyong palalabasin. Makipagtulungan ka sa akin, Queen. Ang dami namang gamit nito. Baka kasi maging pabigat ka lang sa akin. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi.
Sa labas ay napalibutan na ng mga tauhan ko, hindi ka na makakatakas. Ang tibay talaga ng mga loob nyo. At mabilis nyo pang nahanap ang lugar na ito. Alice, noong una ay ipinagkanulo mo ang ating kuta, ngayon naman ay gusto mo akong pasabugin? Dahil pinoprotektahan mo ang tagapagmana ng Key Group, huwag mo akong sisihin kung kakalimutan ko ang ating pinagsamahan. Inimbestigahan ko na ang lahat. Ang nangyari sa mukha mo ay hindi dahil sa misyon, kundi dahil nagnakaw ka ng pera at pinagbayad ka ng mga taong kinalaban mo. Kung ganoon nga, ano naman? Nagsinungaling lang naman ako sa ilang mga detalye na wala namang silbi. Naglalakas loob ka bang sabihin na siya ay walang kahit anong itinatago sa iyo? Nagsisinungaling lang naman ako sa ilang mga bagay na hindi naman mahalaga. Isang maliit na pagsisinungaling lang. Masasabi mo ba na siya ay wala talagang itinatago sa iyo? Queen, tanungin mo ang iyong sarili ang pagtatago ni Chi Yanning sa kaniyang pagiging tagapagmana ng Chi Group noong pakasalan kanya. Hindi ba iyon maituturing na panloloko? Ang paulit-ulit na pagharang sa iyong negosyo? Hindi ba iyon kataksilan? Noong nagsimula pa lang siyang maghinala sa iyong pagkatao, masasabi mo ba na hindi kanya kailanman palihim na pinag-isipan ng masama? Tingnan mo, maging ikaw ay nagdududa na rin. Imposible. Kung gusto niya akong gawa ng masama, bakit pa niya ako iniligtas? Pag-aarte lang niya ang lahat ng iyon? Akala mo ba ay totoong mahal niya ang hitsura mong iyan? Nilapitan ka niya para lang pabagsakin ang Shadow. Akala mo ba ay mahal talaga niya ang itsura mo? Lumapit siya sa iyo para lang sirain ang Shadow. Dati ay magkaiba ang panig natin, pero sa susunod, hindi ko na siya muling kakalabanin. Ang sarap naman pakinggan. Ako naman, gusto kong panoorin kayong nag-aaway habang nagmamahalan. At kapag nawasak niyo na ang pinaghirapan ng bawat isa, ako na ang papalit sa inyo. Wala ka ng pagkakataon. Dati sana ay. Wala na akong pagkakataon, pero dumating kayo. Queen, subukan mong hulaan. Seryoso ba talaga siyang makipagtulungan sa'yo? O baka naman naghihintay lang siya ng tsansa na sugurin ang mga tao mo? Sinusubukan ka lang niyang linlangin. Huwag kang maniwala sa kanya. Boss, ang mga tao ng Key family ay nakikipag-away na sa mga tauhan natin. Sabihin mo, paano kung ipakalat ko na ang boss ng Shadow at ang tagapagmana ng Key Group ay magpapakasal? Susunod pa ba ang mga tauhan mo sa iyo? Gusto mo ba kaming lituhin para makatakas? Hinding-hindi mangyayari iyan. Queen, lalabas ka ba para malaman ang totoo? At iligtas ang mga kasamahan mo? O mananatili ka lang ba rito para makipagmatigasan sa akin? Ang kaaway ay pwedeng maging kaibigan, pero ang mga pengtraidor ay kailangang tapusin. Alam ko namang hindi kita kayang talunin, pero ngayon, mayroon ka ng kahinaan. Mag-ingat ka. Si Yanning, kukunin ko ang teritoryo ninyong dalawa. Dakpin niyo siya. Sugod! Ikaw. President Chi. Alice, noon ay sabay tayong lumaban at may pinagsamahan. Bakit umabot tayo sa ganito? Siya. Ikaw. President Chi. Alice, ang pagkakaibigan natin noong magkasama tayong lumalaban, bakit kailangang humantong sa ganito? Pagkakaibigan? Ang pagpapahalaga sa pagkakaibigan sa mundong ito ay kasing inosente lang ni Queen. Dahil sa isang lalaki, ay tinalikuran na niya pati ang organisasyon. Pinoprotektahan niya si Chi Yanning at darating ang araw na uubusin siya nito ng walang ititira. Nagtitiwala ako sa kanya.
Magpahinga ka na lang muna at huwag nang magsalita. Queen, ang panlasa mo sa mga lalaki ay lalo lang sumasama. Sa ganitong klase ng lalamya-lamyang lalaki, hindi ka man lang yan kayang protektahan. Ipusas niyo siya at ilayo rito. President Key, paparating na ang siyam isang-isang. Ano ba talaga ang nangyari? Nakipagsabuatan si Ki Yuechuan kay Alice at nagpadala ng mga tauhan para makapasok dito. Mabuti na lang at dumating si Lu Jiangshan para tumulong. Tingnan mo. Nasaktan na nga ako. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung ginawa. Sa wakas, gising ka na. Kung sinabi mo sana sa akin agad na traitor si Alice, hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Kung sinubukan ko na patunayan ang aking tunay na pagkatao, tiyak na tatapusin mo muna ako, imbis na magpakasal ka sa akin. Ngayon, ang tanging kalaban mo na lang ay ako na isang simpleng may-ari ng toy shop. Anong balak mong gawin sa akin? Dadalhin kita pa uwi? Ikukulong kita? Papanatilihin sa paningin ko? At babantayan ka araw at gabi? Hindi na tayo magdidiborsyo? Depende sa ipakikita mo. Depende sa performance mo. May sugat ka pa. Wala akong pakialam. Nasa ospital tayo. Pribadong kwarto ito. Walang makakapasok dito. Ano? Okay ba ang performance ko? Nagkukunwari ka lang bang may sakit para lokohin ako? Hoy, kising na ang matanda. Nag-alala siya nang mabalita ang may sugat ka. Papunta na siya sa kwarto mo. Apo ko, kamusta na ang pakiramdam mo? Wala akong nakita. Wala akong nakita. Hoy, gising na ang matanda. Nabalitaan daw niyang nasugatan ka at sobra siyang nag-alala, kaya papunta na siya rito sa kwarto mo. Mahal kong apo, kumusta na ang pakiramdam mo? Wala namang nakita ang lolo nyo. Siguradong maayos na ang kalagayan mo ngayon, di ba? Babalik na lang po ako mamaya. Lolo, maayos na po ako. Wag na po. Hindi ba ito ang tanyag na kinatatakutan ng lahat? Ang boss ng Shadow Organization? Lolo, ito po ang asawa ko. Si Yun Zhao Zhao. Kumusta po, Lolo? Binibining yun. Mukhang napakamoderno ng pananamit mo. Mukhang nakakatakot ang itsura mo. Lolo, hindi po siya ganyan manamit palagi. Isinuot lang niya iyan dahil baka apihin ako ng iba. Ma, magpapalit po ako agad! Ay, ayos lang yan. Maganda ang ganyan. Ay, ayos na ito. Tamang-tama lang. Zhao Zhao, alam kong malaki ang pangarap mo. Bagay ba sa iyo ang lalaking tulad ni Yaning? Isa lang siyang ordinaryong nurse ng mga hayop. Ordinaryo? Ang isang ordinaryong babae ba ay kayang gawing tulala ang isang katulad mo, Yaning? Huwag mong baliwalain ang swerteng nasa harap mo na. Mas mabuting medyo matapang ang asawa. Pugad ng mga lobo ang pamilya natin. Kapag masyadong mahina, madaling maapi ng iba. Second son, balita ko ay wala ka na? Lolo, bakit po kayo nandito?
Second son, hindi ba? Bakit wala ka man lang kahit isang galos? Bakit? Nang makita mong si Yaning ay ligtas at walang masamang nangyari sa kanya, nagulat ka ba? Bakit parang wala namang nangyari sa iyo? Bakit? Nang makita mong ang Yaning ay ligtas na nandito, nabigla ka ba? Hindi po, nag-aalala lang ako sa kanya. Huwag mong isipin na wala akong alam, nagkasakit lang ako ng ilang araw. Pero para lang sa kapangyarihan, pinagtangkaan mo ang sarili mong pamilya. Ayaw kitang makita, huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Alice, Hindi po, lolo ako. gusto mo pa bang ipakaladkad kita? Aalis ka ba ng kusa? O ako pa ang tutulong sa iyo? Layas. Tingnan mo, mabuti pang maging matapang ang asawa, kaysa kapag may lumitaw na masama sa pamilya, hindi mo magawang parusahan. Asawa, happy second anniversary. Mag-ingat ka, hihintayin kita sa bahay. Hubby, nandito na ako. Happy second anniversary. Kung hindi lang dahil sa ibang bansa noon, nang agawin ng ikalawang Young Master Key ang ating mga koneksyon, hindi sana tayo mauuwi sa pagpapatakbo lang ng mga ilegal na negosyo. Kapag may pagkakataon, haharapin ko talaga ang ikalawang Young Master Key na iyan. Magkikita kami? At tatapusin ko siya. Akala ko talaga ay nagbago na siya para maging isang mabuting asawa at ina, pero nagagawa pa pala niyang magmayabang. Kung nanatili lang siyang tahimik at binantayan ang kanyang mga ilegal na pwesto, ayos lang sana. Pero kung susubukan niyang pakialaman ang negosyo ng Chi Group, kailangan na natin siyang tapusin. Hindi ako tumatanggap ng mga ordinaryong trabaho, pero ang ikalawang Young Master Chi na ito, siya ang dahilan kung bakit pumalya ang misyon ko. 2 taon na ang nakararaan, at hanggang ngayon ay nagtatago pa rin ako. Ang buhay niya ay kukunin ko. Unang hakbang para mapaamo ang asawa, maging malambot at mabait, dapat ay mukhang totoo ang pagpapanggap ko, kahit anong mangyari. Hintayin nating matapos ang mahalagang bagay bago tayo mag-usap. Happy first anniversary. Happy first anniversary! Hubby, magkakilala na tayo noong nasa junior high school pa tayo. At kahit matagal tayong nagkahiwalay ay muli tayong nagkasama. Tadhana nga talaga tayo. Kapag hindi mo nakakalimutan ang isang tao, siguradong makikita kayong muli. Chi Yaning. Matapos ang maraming taon ng paghihintay, sa wakas ay muli tayong nagkita. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kahit lumipas na ang maraming taon, pinapabilis pa rin niya ang tibok ng puso ko tulad ng dati. Ikaw, kung ganoon, magpakasal na kaya tayo?